Ang duwendeng nagbabantay sa nawawalang swerte. May isang baryo sa dulo ng kagubatan na tinatawag na Baryo Lantian. Tahimik ang lugar, malayo sa bayan, at bihirang pasukin ng mga dayuhan. Dati, kilala ang baryong ito bilang masagana, laging may ani, may ngiti ang mga tao, at bihira ang nagkakasakit. Ngunit isang araw, tila unti-unting nawala ang swerte ng lugar. Nagkasunod-sunod ang kamalasan, natuyo ang balon, nalanta ang mga pananim, nag-away ang magkakapitbahay dahil sa lupa at ari-arian. Ang dating mapayapang baryo ay napalitan ng sigawan, inggitan, at takot. Ayon sa matatanda, may isang dahilan ang lahat ng ito. Nagalit ang duwende, bulong nila. May kinuha ang tao na hindi kanila, dagdag ng iba. Ngunit walang gustong makinig. Sa baryong iyon nakatira si Ilya, isang dalagang ulila na namumuhay sa pamamagitan ng pagtatahi at pangunguhan ng kahoy sa gubat. Tahimik siya, bihirang makisali sa tsismis, at mas pinipiling makinig kaysa magsalita. Siya lamang ang hindi nawala ng kabuhayan sa kabila ng kamalasan. Isang hapon, habang nag-iipon siya ng panggatong sa gubat, may napansin siyang kakaiba, isang maliit na bakas ng paa sa putikan. Maliit, pabilog, at tila hindi sa tao. Sinundan niya ito, hanggang sa makarating siya sa isang punong akasya na matanda at baluktot. Sa paanan nito ay may maliit na pintuang kahoy na halos hindi mapansin. May tao ba? Mahinang tanong ni Ilya. Biglang bumukas ang pinto. Mula rito ay lumabas ang isang maliit na nilalang, kasing laki ng isang bata, may suot na berdeng sombrero, at may matang tila pagod na pagod. Ano ang pakay mo? Tanong ng nilalang. Hindi napasigaw si Ilya. Sa halip, yumuko siya. Hindi po ako nagnanakaw, sabi niya. Naligaw lang. Tinitigan siya ng duwende. Ako si Silo, ang nagbabantay ng swerte ng baryong ito, wika niya. At ikaw ang unang taong hindi humingi ng anuman. Nagtaka si Ilya. Swerte. Tumawa ng mapait si Silo. Matagal na akong hindi naririnig ng mga tao. Puro hingi, puro kuha. Walang nagbabalik. Ipinaliwanag ng duwende ang katotohanan. Noon daw, ang mga ninuno ng baryo ay may kasunduan sa mga duwende. Kukuha lamang sila ng sapat, at mag-iiwan bilang pasasalamat. Ngunit habang tumatagal, nakalimot ang mga tao. May kumuha ng mga bato sa sagradong bahagi ng gubat. May pumutol ng punong hindi dapat galawin. May nagtaboy sa mga duwende bilang kathang-isip lamang. Kaya kinuha namin ang swerte, wika ni Silo. Hindi bilang parusa, kundi paalala. Napalunok si Ilya. May paraan pa po bang maibalik? Tumingin sa kanya ang duwende, tila sinusukat ang kanyang puso. May isa, sagot niya. Ngunit hindi ko alam kung may handang gumawa. Sabihin niyo lang po, sagot ni Ilya agad. Kinabukasan, sinimulan ni Ilya ang mahirap na gawain. Isa-isang pinuntahan niya ang mga tao sa baryo at sinabi ang kanyang nalaman. Marami ang tumawa, may ilan ang nagalit. Niloloko mo kami, sabi ng iba. Wala namang duwende, sigaw ng ilan. Ngunit hindi siya tumigil. Sa gabi, palihim siyang naglilinis ng paligid ng gubat. Ibinalik niya ang mga batong kinuha sa sagradong lugar. Nagtanim siya ng mga panla kung saan may pinutol na puno. At gabi-gabi, nag-iiwan siya ng pagkain sa paanan ng punong akasya. Unti-unting may nakapansin. Isang bata ang gumaling mula sa matinding lagnat. Isang magsasaka ang muling tumubo ang tanim. Ang balon ay muling nagkaroon ng kaunting tubig. Nag-umpisang maniwala ang ilan. Hanggang isang gabi, nagpakita si Silo sa gitna ng baryo, unang pagkakataon sa napakatagal na panahon. Ang mga tao'y napatigil, napatitig, at ang iba'y napaluhod sa takot. Hindi kami galit, wika ng duwende. Ngunit nakalimot kayo. Isa-isang humingi ng tawad ang mga tao. May mga luhang tumulo, may mga pangakong binitiwan. Ngunit may isang tumutol, si Damaso, ang pinakamayamang tao sa baryo. Kung kayo, ang dahilan ng kamalasan, sigaw niya, umalis kayo. Tahimik ang lahat, tumingin si Silo kay Ilya. Dito magtatapos ang lahat, wika niya. Kinabukasan, isang malakas na bagyo ang dumaan. Nasira ang mga bahay, ngunit tanging ang kay Damaso ang lubusang gumuho. Ang iba'y nanatiling buo. Mula noon, tuluyang nagbago ang baryo. May batas na igalang ang gubat. May araw ng pasasalamat para sa mga hindi nakikita. At may maliit na bahagi ng ani na iniiwan taon-taon. Si Ilya ay hindi naging pinuno,
Ngunit siya ang naging alaala, paalala na ang swerte ay hindi kinukuha, kundi inaalagaan. At sa tuwing ihip ng hangin sa ilalim ng punong akasya, may maririnig na bulong. Habang may taong marunong rumspito, mananatili ang swerte.